Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2661-2680. Kabanata 2661. Isang maling alarm. Si Craig at ang iba ay dahan-daang lumuwag sa kanilang mga noo nang marinig ang mabuting balita. Kaya isa lang itong false alarm. Hahaha, maayos ang lahat, false alarm lang yun. Natakot ako sa impyerno. Akala ko mapahamak na tayo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Samantala, natigilan si Zephyr sa lugar, hindi alam kung paano magre-react. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpaliwanag ang mga kasanayan. Nagkaroon ng abnormal na pagbabago bago sa kalawakan. Ngayon, ang mga research institute at scientist mula sa buong mundo, kasama na si Erodia, ay naghahanap at nag-aaral kung ano ang nangyayari. Tama na yan. Malaki ang pagbabago. Hindi katakataka na naapektuhan ang mga monitoring station. Nagsimulang mag-usap ang uwak. Napangiti si Craig. Wala lang noon. Hindi na kailangang kabahan. Balik na tayo sa trabaho. Inilipat niya ang tingin kay Zephyr. Zephyr, huwag kang mag-alala. Ligtas ang baybayin. Balik na rin sa normal ang mga monitoring station. Ang mga mula sacred organization ay nanghuhula lamang. Wala silang mailabas na ebidensya. Pero, parang may gustong sabihin si Zephyr. Gayunpaman, nawalan siya ng mga salita sa harap ng katotohanan. Ang mga istasyon ng pagsubaybay ay bumalik sa operasyon at nagkaroon ng perpektong paliwanag para sa nakaraang anomalya. Zephyr, magpahinga ka na. With that, umalis na si Craig at ang iba pa. Total wala namang nangyari. Gayunpaman, walang paraan na makapagpahinga si Zephyr. Walang pagkaantala, nakipag-ugnayan siyang muli kay Deathfiend para makuha ang mga detalye. Nababalot siya ng pagkabalisa at hindi malinaw na narinig ang tungkol dito. Nag-feed din siya ng impormasyong natanggap niya rito sa huli. Ano, bumalik na ba sa normal ang lahat? So wala din ba nadiskubre ang observation post? Nagulat si Deathfiend. Masalimuot dito. Anyway, ipaalam ka agad kay Erodia. Hilingin sa kanila na gumawa ng buong pagtatanggol tulad ng huling pagkakataon. At ipaalam din sa The Cardinal Hall para maghanda. Magmadali, walang oras para magpaliwanag. Ito ay isang bagay ng oras ngayon. Nag-aalalang udyok ni Deathfiend nang mapagtanto niya ang kaseryosohan ng bagay. Naramdaman ko rin na may mali. Susubukan ko ulit. Matapos ibaba ni Zephyr ang tawag, ipinadala niya ang lahat ng kanyang intelligence team para imbestigahan ang frontline. Pagkatapos, nagpadala siya ng ilang pinagkakatiwalaang subordinate para magpaalam sa The Cardinal Hall. Sa wakas, nilapitan niya ulit si Craig at iba pa. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Muling giit ni Zephyr. Zephyr, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ba't sinabi nating itigil ang pagbanggit dito? Kung gusto mong kumilos kami, magpakita ka man lang ng ebidensya. Hindi kami mga propeta. Hindi tayo makakagawa ng mga desisyon kaysa sa mga hula. Sila ay nagalit. Hinihiling nating lahat na false alarm lang. Pero paano kung totoo? Paano kung perpektong pinlano nila ito, kasama ang anomalya sa kalawakan? Sambit ni Zephyr. Actually, gustong suportahan ni Gary ang paninindigan ni Zephyr. Gayunpaman, sa huli, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Kung tutuusin, mahirap para sa kanya na malayang magpahayag ng kanyang opinyon dahil sa kanyang katayuan. Zephyr, alam mo ba kung gaano kalaki ang pagbabago sa kalawakan? Naapektuhan nito ang buong mundo at lahat ng iba pang bansa ay nabaliw dito. Kung ang kalaban ay nagtataglay ng ganitong teknolohiya, hindi tayo magiging kalaban para sa kanila. Kung gayon, hindi na nila kailangang gumawa ng ganoong dirty move laban sa atin. Sinuri ni Craig.
Nagtimbang din sina Chandler at Nicholas. Imposibleng magkaroon ng ganoong teknolohiya ang sinuman. Paano makakalikha ang isang tao ng napakalaking pagbabago sa kalawakan na nakakaalarma sa buong mundo? At hindi man lang natin matrace ang pinanggalingan. Kaya ang lahat ay nagkataon lamang. Hindi ito gawa ng sino mang tao. Dagdag pa, ang panganib ay wala na ngayon. Kailangan nating paniwalaan ang mga katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2662. Sinalakay ng mga Leviathan ang coastline. Dahil nakapagdesisyon na ang lahat, wala nang masabi si Zephyr. Pagkatapos ng lahat, kumilos na si Deathfiend sa kanyang wakas. Mas marami pa siyang dinadalang lalaki kaysa sa huling pagkakataon. Kalimutan mo na, hindi ako pwedeng tumayo lang dito at walang magawa. Kung may mangyari, ang frontline ang unang malalagay sa panganib. Kailangan kong pumunta doon. Agad na inimpake ni Zephyr ang kanyang mga gamit at dinala ang kanyang mga tauhan sa frontline. Ang iba ay hindi mapakali. Bakit siya kinakabahan? Walang nangyayari. Akala nila si Zephyr ay gumagawa ng kalokohan. Siya ay nagloloko dahil siya ay masyadong malaya. Para siyang Levi. Ang huli ay lumikha ng isang malaking pagkawala para kay Erudia at pagkatapos ay nawala. At hindi na siya nagpakita simula noon. Pareho silang irresponsibleng tusok. Matapos gawin ang aksyon, mahigpit na sinusubaybayan ng Lab of Gods ang sitwasyon. Una, ipinagpatuloy nila ang lahat ng istasyon ng pagsubaybay at ipinadala ang balita sa Dragonites. Lahat ng iyon ay bahagi ng kanilang plano. Susunod, sa halip na pumasok sa salakayin ng mga Leviathan, itinago nila ang mga ito. Nais nilang linlanggan ang mga post ng pagmamasid. Pagkatapos ng lahat, ang mga post ng pagmamasid ay konektado, at ang kanilang depensa ay walang kamali-mali. Hindi sila makontrol ng Lab of Gods tulad ng mga monitoring station. Dahil mataas ang privacy ng mga monitoring station, wala silang koneksyon sa isa't isa. Iyon ang dahilan kung bakit magkakaroon ng pagkakataon ang Lab of Gods na makalusot sa kanila. Ang mga post ng pagmamasid, gayunpaman, ay ibang kwento. Hahaha, napakatalino ng The Gods of Restricted Area 76. Kumilos na sila at papunta na sila ngayon sa Erudia. Nagkamali ang Digital God sa pagkakataong ito. Ang Restricted Area 76 na ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Natuwa si Mr. X. Mukhang mas maganda ang Restricted Area 76 kaysa kay Erudia. Natuklasan na nila ito ay isang kaguluhan sa huling pagkakataon at naghihintay sila sa amin na kumilos. Ang galing. Ang lahat ay tila sa aming kalamangan. Walang paraan na mababago ni Erudia ang tubig ngayon. Nang ipadala ni Deathfiend ang lahat ng kanyang mga elite upang suportahan si Erudia, natanggap ng Lab of Gods ang intel at naisip na ito ay Restricted Area 76 na humahabol kay Erudia. Erudia, ang iyong tunay na panganib ay narito. Ang lahat ng mga Leviathan ay nakapasok na sa dagat ng Erudia noon, papalapit sa mga poste ng pagmamasid. May mali. Ang isa sa mga post ng pagmamasid sa wakas ay napansin na may naka-off. Boom! Biglang may lumabas na Leviathan sa ibabaw. Ano? Napansin agad ito ng observation post. Gosh! Ang susunod na segundo, ang Leviathan ay nag-shoot ng isang energy beam. Ang sinag ay napakalakas. Tila walang anumang bagay na magagawa ng teknolohiya. Lab of Gods lang ang may ganoong level. Bam! Nawasak ang observation post sa isang kisap mata. Nabigo silang magpadala ng anumang signal sa oras. Kasabay nito, nagsimulang umahan ang mga Leviathan sa tubig. Lahat sila ay nagsimulang mag-shoot ng mga nakakatakot na energy beam. Isa-isang bumagsak ang observation posts. Mapayapa pa rin ang nakalipas, ngunit ngayon ay ganap na kaguluhan. Hindi nila akalain na makakasalubong nila ang napakaraming malalaking nilalang. Pinakamahalaga, ang mga iyon ay hindi kailanman likas na nilalang ngunit kinokontrol ng mga tao. Mayroon silang perpektong pakikipagtulungan at sinira ang lahat ng mga post ng pagmamasid ng sabay-sabay. Dumagundong. Pagkatapos ng malaking epekto, ang mga Leviathan ay umarangkada patungo sa baybayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2663. Ano ba yan? Kalmado at payapa ang baybayin ni Erudia gaya ng dati. Lalo na sa madaling araw. Gayunpaman,
Marami ng mangingisda ang nasa dagat. Ang daungan ay puno ng mga bangka, na lahat ay nagsisikap na makipagkompetensya para sa limitadong mga lugar na angkla. Ang mga labi ng sistema ng pagtatanggol ay nakakalat pa rin sa bukas na dagat. Sa sandaling iyon, ang mukha ng lahat ay puno ng saya at saya. Mauunawaan, ang isang payak at ordinaryong tao ay nais lamang ng katatagan at kapayapaan. Samantala, mayroong 3 barko na nagpapatrolya sa mga parameter ng Erudia. Bagamat inalis na ang linya ng depensa, nanatili ang araw-araw na pagpapatrolya. Ang deployment ng 3 barko ay ang karaniwang gawain. Anong nangyayari sa harap? Napansin ng isa sa mga nagpapatrolyang barko na may aberya sa unahan. Kakaiba yon. Dapat mayroong Sentry Tower number 3 30 milyang dagat sa unahan. Bakit wala ngayon? Imposible yon. Paanong ang isang mataas na istruktura ay naglaho mula sa manipis na hangin? Kuwit, napatulala silang lahat, hindi lang number 3, kundi number 1 at 0.2 din. Ito ay isang emergency. Dumagundong. Samantala, isang nakakatakot na shockwave ang nagmula sa malalim na tubig. May mali, mabilis. Ipadala ang alerto. Sigaw ng kapitan. Agad niyang pinindot ang button na nagpapadala ng alerto. Boom! Sa sumunod na segundo, nagkaroon ng banggaan at agad na lumubog ang barko sa ilalim ng tubig. Ang 2 iba pang mga barko ay nagdusa ng parehong kapalaran sa mabangis na epekto ng Leviathan. Nang hindi bumabagal, ang Leviathan ay nagpatuloy sa pag-charge patungo sa baybayin. Splash! Muli itong bumangon sa lupa, na umaabot ng 200 metro ang haba at taas. Ang pangalawang Leviathan. Ang pangatlo. Daan-daan sila. 300. Ang lahat ay lumitaw ng wala saan. Gayunpaman, hindi iyon lahat sa kanila. Ang isang fleet ng tila hindi mabilang na mga unit ng Leviathan ay nagpatuloy sa pag-charge pasulong. Lahat ng isang biglaang, 300 mga unit ng Leviathan ay nagtipon sa isang lugar. Parang 300 bundok ang nabuo sa gitna ng karagatan. Ang marilag na tanawin ay nagdulot ng takot sa sinumang mata na ng ahas na tumingin dito. Hoy! Ano yon? Napansin ng mga mangingisda na nagdilim ang langit. Sa sandaling iyon, sumikat ang araw at unti-unting lumiliwanag ang langit. Gayunpaman, biglang nagdilim ang kalangitan. Daan-daang bundok ang nakapalibot sa kanila. Walang makakita ng kahit ano. Ano iyon? Marami ang natulala at nabigla. Dumagundong. Sa sumunod na segundo, nagsimulang gumalaw muli ang maraming unit ng Leviathan at nilapitan nila ang mga baybayin sa napakabilis na bilis. Tumakbo. Bagamat naguguluhan sa kung ano ang nangyayari, alam ng lahat na ito ay masamang balita. Tumakbo rin sila papunta sa mga baybayin. Emergency! Emergency! May masamang paparating. Kuwit! Sigaw nila habang tumatakbo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kaguluhan habang tumatakbo ang lahat para sa kanilang buhay. Boom! Para sa isang partikular na barko, ang mga mangingisda na kakaalis lang sa baybayin ay dinurog ng Leviathan. Clink! Clunk! Ang lahat ng mga barko na nakaangkla sa baybayin ay nawasak. Bang! Boom! Ang Leviathan ay naglabas ng isang surge ng explosive energy, na sinisira ang lahat sa pakikipag-ugnay. Sa isang kisap mata, naging ganap na gulo ang venue. Parang torturous. Matapos alisin ang lahat ng mga hadlang, ipinagpatuloy ng mga Leviathan ang kanilang landas pasulong. Ang lahat ay ganap na nahuli. Walang kahirap-hirap, ang fleet ng Leviathan ay nakarating sa lupain ni Erudia mula sa karagatan. Sa nangyari iyon, malinaw itong nakikita ng lahat mula sa malayo. Ang sukdulan at pagkawasak ng war machine ay nakakatakot. Ito ay katulad ng massacre sa Erudia. Gayunpaman, ito ay lumitaw na mas malakas sa pagkakataong ito. Ang pagpapakita ng isang fragment ng kanilang mga kapangyarihan ay sapat na upang magdulot ng napakalaking pinsala. Lahat tayo ay napapahamak, lahat ay nag-aagawan na parang baliw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2664. Ang paglikha ni Dr. Erebus. Ang mga bantay sa tabi ng baybayin ay sumugod sa pinangyarihan ng mapansin ang abnormalidad. Gayunpaman, mas marami sila. Mayroong ilang daan lamang sa kanila. Nag-deploy sila ng mga modernong armas upang simulan ang kanilang unang round ng pag-atake laban sa Leviathan. Thud,
Thud, thud, bang. Ang napakalaking firepower ay nagresulta sa isang maapoy na pambobomba sa mga Leviathan batay sa nakaraang digmaan. Sa kabila ng kakilakilabot na kapangyarihan ng War Machine, hindi sila tugma sa mga modernong sandata. Ang mga gwardya ay may karanasan sa pagharap sa mga War Machine, at alam nila ang eksaktong target ng kanilang mga pag-atake. Lalo na nang daan-daan silang nagtipon. Walang alinlangan, napakalaki ng firepower. Ang katumpakan ay hindi mahalaga dahil sinubukan nilang talunin ang mga Leviathan ng may malupit na puwersa. Ang pagtitipid sa kanilang mga hitsura ay kailangan malaman kung kulang sila ng firepower. Ngunit sa club na magkasama at puno ng kanilang mga mali, wala na silang alalahanin. Hindi sila natatakot sa mga Leviathan. Ang mga modernong sandata sa kanilang mga kamay ay nagpakawala ng hindi maisip na pag-atake sa mga Leviathan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang segundo, nanlaki ang mga mata at bibig ng mga guard sa gulat. Ang mga pag-atake ay hindi masama. Kahit na may ganitong malupit na puwersa, hindi nila nagawang maglagay ng dent sa Leviathans. Ang malakas na baluti sa mga Leviathan ay lumilitaw na ginawa silang immune sa lahat ng pag-atake. May pag-asa na marahil ang pag-atake ay mag-iwan ng mga gasgas sa baluti. Pero wala, ang mga Leviathan ay ganap na hindi nasaktan. Ang mga sandata na ginamit ng mga gwardya noon para palayasin ang mga war machine ay hindi kayang harapin ang mga Leviathan. Sa sandaling iyon, isang ideya ang lumitaw sa isipan ng mga gwardya, tama si Levi. Sinaktan sila ng sakuna. Ito ay walang katotohanan na ihambing ito sa mga bomba ng usok na ipinakilala ng Lab of Gods. Ang ganoong uri ng war machine ay maaaring magawa ng walang kahirap-hirap at hindi nagagawa ng maraming materyales at materyales. Kaya, ito ay masyadong simple para sa kanya. Gayunpaman, ang Leviathan ay naimbento ni Dr. Erebus pagkatapos ng mga dekada ng pananaliksik. Hindi dapat maliitin ng isang tao ang mga kapangyarihan nito dahil lamang ang plano ay pinasimulan 1.5 buwan lamang ang nakalipas. Ang paghahanda sa backstage ay lingid sa kaalaman ng marami. Kabilang ang hindi mabilang na mga autopsy na isinagawa ni Dr. Erebus upang pag-aralan ang maraming species ng mga vampira. Kasama ang kanyang pananaliksik sa mga jinn at sample ng war machines mula sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang mga war machine ay ganap na idinisenyo at ginawa ng mga pinaka-advanced na teknolohiyang magagamit. Bago ito, inaabangan ng Lab of Gods ang Doomsday Seed Vault sa pag-aari ni Archulea. Ito ay dahil ang mga sinaunang jinn na nakaimbak sa lugar na iyon ay medyo mas kumpletong at kumpleto. Ito ang gusto ng Lab of Gods noon pa man. Pinangarap ito ni Dr. Erebus sa buong buhay niya. Gayunpaman, dahil sa pakikialam ni Levi, nabigo siyang makuha ang Doomsday Seed Vault. Tanghali, naghahanda na siya sa pagtatayo ng Leviathan. Ang paghahanda na kailangan ay malawak at matagal. Bukod pa rito, ang pananaliksik ay lubhang komplikado, at ang kanyang sarili sa kanyang pagsasama-sama ng linya ng dugo at mga espesyalidad ng iba pang uri ng mga vampira. At saka, kailangan niyang muling likhain ang mga jinn ng sinaunang war machines, na nilagyan ng lahat ng uri ng teknolohiya at materyales. Ang Leviathan ay bunga ng gayong sopistikadong gawain. Ito ay hindi masisira, kahit na ang mga kaliskis na nakakabit sa baluti ay itinapon. Ang pagtatanggol ng Leviathan ay nanatiling hindi malalampasan dahil sa iba pang mga jinn ng vampira na nagpapatibay sa mga kakayahan nito. Si Dr. Erebus ay nag-inject pa ng Leviathan ng mga jinn na kabilang sa Restricted Area 76. Na ginawa ang war machine kahit na higit na hindi nagkakamali. Hindi banggitin ang mga paputok na pag-atake nito. Sa madaling salita, ang Leviathan ay nilagyan ng napakaraming enerhiya at sandata. Mayroong maraming mga diskarte sa pag-atake na may epekto talunin ang anumang bagay na humahadlang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa mga pinakasopistikadong likha ni Dr. Erebus. Inubos niya ang lahat ng kanyang mga hinaharap upang bumuo ng isang hukbo ng 3,000 unit ng Leviathan, na winasak ang mga reserba ng Lab of Gods. Bang! Sinimulan ng mga Leviathan ang kanilang counterattack, lumabas ng walang kapantay na energy beam sa lahat ng direksyon. Kaagad, giniba nila ang mga pansamantalang base sa paligid. Umalis, ngayon na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2665. Lubos na nawasak.
Nakita ng lahat ang antas ng pagkawasak na kayang gawin ng Leviathan. Ito ay mas malakas kaysa sa mga pag-atake noon. Alam na sila ay nalupig, ang tanging pagpipilian na natitira ay ang mga umatras. Ang mga sniper ay inilagay upang magbigay ng takip. Bukod dito, ito ay isang pag-asa na pagtatangka upang makilala ang kahinaan ng mga Leviathans. Gayunpaman, ang lokasyon ng mga sniper ay mabilis na nalantad at tina-target nila ang mga Leviathan. Boom! Boom! Nagpadala ang mga Leviathan ng mga trackang missiles at pinunasan ang matataas na gusali kung saan nagtatago ang mga sniper. Malinaw, walang kahinaan. Sa pagtatapos ng araw, ang Leviathan ay isang obra maestra na binuo ng mga pinaka-advanced na teknolohiya. Na-overpower na tayo. Ang mga ito ay hindi mapigilan. Umalis. Lahat ay umatras ngayon. Sa isang iglap, naghiwa-hiwalay at nagsisiyatres ang mga taong nagtipon sa harap ng daungan. Sa kabutihang palad, hindi ito ang unang pagkakataon. Ang karanasang natamo mula sa nakaraang enkwentro ay nakakatulong para sa sitwasyon. Pambihira ang bilis kung saan umatras ang lahat. Sa lalong madaling panahon, ang Leviathans ay nasira sa port defense. Bang! Ang mga Leviathan ay nakarating sa pampang ng sunod-sunod sa lupain. Malakas na yumanig ang lupa na parang may lindol. Ang mga nagwawasak na alon ng mga sinag ng enerhiya ay walang humpay na ipinadala. Lahat ng mga gusali sa daungan ay nawasak sa isang iglap, nag-iwan ng mga dagandong at mga batik ng alikabok. Ha. Nagawa ng mga Leviathan na makarating sa dalampasigan. Naghiyawan ang mga tao sa Lab of Gods. Ang pinakamahirap na bahagi ng pag-atake kay Erudia ay ang paglusot sa mga depensa ng daungan nito. Gayunpaman, ang hadlang ay nalampasan na. 500 higit sa mga unit ng Leviathan mula sa Bayview ay nagtipon sa baybayin ng Erudia sa loob ng 9 na minuto. Ang natitirang libo-libo ay darating din mula sa Adron sa loob ng 1 oras. Masyadong mabilis ang mga Leviathan. Maaari silang maglakbay sa buong mundo sa loob ng ilang oras. Nang matanggap ang balita, si Mr. X at ang iba pa ay nakangiti mula sa tainga. Mayroong higit sa 3,000 Leviathans. Sapat na para matabyunan si Erudia. Tumingin si Mr. X sa intelligence officer. Nasaan ang mga galing sa restricted area 76? Gaano katagal bago sila makarating? Ayon sa aming data, dapat sila ang huling dumating, ngunit makakarating sila sa oras. Tumanggo si Mr. Ang galing. Ito ay isang piraso ng kahangahangang balita. Naniniwala ako na nakatanggap sila ng balita tungkol sa pagkatalo ni Erudia, at hindi magdadalawang isip na suportahan kami sa aming pag-atake laban kay Erudia. Ito ay magiging isang nakamamatay na dagok sa bansa. Umorder siya pagkatapos. Ang lahat ng Death Harbinger ay naka-standby ngayon. Inutusan silang gumawa ng kalituhan sa Erudia. Hindi namin hahayaan si Erudia na makahinga. Gayon din, ipagawa si Dr. Erebus at ang kanyang hukbo upang harapin ang mga mula sa restricted area 76. Panoorin ang bawat galaw ni Erudia. Ang iyong mga tungkulin ay nakikita ang pagkakaroon ng dalawang mahiwagang entidad sa Erudia, at kung sila ay nagpapakita ng kanilang sarili sa Sacroria kapag natukoy ang kanilang presensya. Bilang Commander-in-Chief, masusing pinlano ni Mr. X ang diskarte sa bawat galaw nila. Sa katunayan, ang mga Leviathan ay umuusad ng napakabilis. Hindi nagtagal, dumaan sila sa daungan at pumasok sa bahay. Ang pinsala ay nagwawasak, at ang buong lugar ay naging isang buhay na impyerno sa di nagtagal. Ironically, ang buong pagsalakay ay walang kahirap-hirap. Sinakop ng mga humongous war machine ang paligid, na natakot sa lahat ng nakikita. Ang pinakamahalaga, ang mga numero ay nagdaragdag sa paglipas ng panahon, at ang hukbo ay lumaki ng palaki. Ang mga pag-atake laban kay Erudia ay nagmula sa lahat ng larangan. Masyadong napakalakas para harapin ni Erudia. Sa halip na iyon ang kanilang mga pag-atake sa isang target, ikinalat ng hukbo ang kanilang mga pag-atake sa iba pang lungsod. Ang diskarte ay paglikha ng kaguluhan. Kuwit, ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Grabe talaga ito. Napahamak na tayo. Ang balita ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa loob ng bansa. Agad siyang pinaalam ng intelligence unit ni Zephyr nang makita ang mga Leviathan. Kasabay nito,
Ang mga dragon ay binomba ng isang serye ng mga senyales ng pagkabalisa mula sa mga baybayin ng Erudia. Beep, beep, beep. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2666. Tama ang Crown King. Samantala, nakatanggap ang control room ng maraming distress signal. Ang mga makina ay struggling upang mahawakan ang malaking input ng impormasyon. Lahat ng tao sa control room ay nataranta. Dahil sa false alarm ni Zephyr kanina, lahat ay nahiya at nabigo sa kanilang mga bantay. Gayunpaman, ang alon ng mga senyales ng pagkabalisa ay hindi inaasahan at naging dahilan upang kumilos sila ng galit na galit. Totoo naman. Tama si Zephyr. Tama rin si Levi. Napansin ng observation post ang isang abnormalidad. Uulitin ko, may nakitang abnormalidad. Ang mga baybayin sa silangan ay nasira. Ang baybayin sa timog ay nagdusa ng katulad na kapalaran. Emergency ito. Ito ay isang emergency. Ang mga hindi kilalang war machine ay nakalusot sa aming mga depensa at nakarating sa mga baybayin. Ang pinsalang dulot ay hindi maisip. Umuurong ang mga tauhan ko. Sumuko na kami sa malawak na teritoryo. Nakaharap namin ang isang hukbo ng hindi kilalang war machine. Sila ay hindi masisira, at mukhang immune sa lahat ng aming mga pag-atake. Higit pa rito, mayroon silang napakaraming diskarte sa pag-atake. Ang kanilang mga kapangyarihan ay higit na malakas, kaysa sa mga nauna. Nakipag-away ang mga tauhan ko sa 3 sa mga war machine, at lahat sila ay nasugatan ng husto. Mayroon kaming mga nasawi at handa kaming lahat na isakripisyo ang aming sarili sa pagtatanggol kay Erudia. Napaka-urgent. Ang aking lungsod ay mabangis na inaatake ng isang war machine. Lahat ng 18,000 sa atin ay handang isakripisyo ang ating sarili upang ipagtanggol si Erudia. Kailangan natin ng backup. Nawala ang training base 18. Ang mga hindi kilalang war machine ay nananalasa sa lugar. Tulong. Ang training base 27 ay nilabag. Pinakabagong balita, mayroong higit sa 1,000 unit ng war machine. Hindi sila pinagsama-sama, ngunit naghiwa-hiwalay sa mga grupo ng daan-daan upang salakayin ang iba pang lungsod sa buong Erudia. Tulong. Tulong. Kailangan namin ng agarang reinforcements. Kailangang ihinto ang mga war machine. Kuwait. Sunod-sunod na dumating ang mga senyales ng pagkabalisa. Beep, beep, beep. Ang tunog ng beeping ay parang death timer, at bawat beep ay nagawang pukawin ang mga alon ng emosyon. Ang lahat ay nanginginig sa malamig na pawis, at ang kaba ay humadlang pa sa kanilang maglakad. Grabe talaga. Abisuhan ang mga pinuno. Mabilis. Bilisan mo. Ang lahat ay nasa gulo. Walang ideya ang mga Dragonites kung paano haharapin ang sitwasyon, at ang buong lugar ay nagkagulo. Nagkaroon ng ingay sa lahat ng dako dahil ang lahat ay naguguluhan at walang kaalam-alam. Nang makatanggap si Zephyr ng balita ng pagsalakay, binilisan niya ang bilis at tumakbo sa direksyon. Mabuti na lang at naitalaga na niya ang intelligence unit na nakatalaga sa frontline. Napakahalaga ng oras, at kapag alam niya ng mas maaga niyang magagawa ang mga kinakailangang pagsasaayos. Ilikas ang lahat ngayon din. Mabilis. Malapit na akong makarating doon. Sa ilalim ng pangangasiwa ng mga eksperto, ang resulta ay hindi masyadong masama. Nagawa nilang ilikas ang mga tao ng mahusay upang mabawasan ang mga pagkalugi at pinsala. Sa malungkot na sandali, ang gayong maliit na tagumpay ay kapuri-puri. Hindi nagtagal, dumating ang mga pinuno at mataas na opisyal. Anong mali? Anong nangyari? Bago pa man sila makahakbang sa control room, makikita ang mga Dragonites na nag-aagawan sa paligid. Mabilis na pinatawag ni Craig ang lahat at agad silang nagtipon sa control room. Pagkatapos, nalaman ni Craig at ng iba pa ang tungkol sa pagsalakay. Bang! Isang panginginig ang bomb-alot sa gulugad ng lahat, at nanginginig sila sa takot. Ito ay, hindi nila inaasahan na magaganap ang gayong pangangailangan. Hindi nagtagal ay ginawa ni Zephyr ang eksena. At nangyari talaga. Tama si Zephyr. Dapat ay sinisiyasat natin ang problema ng malfunction ng mga istasyon ng pagsubaybay at sa kalawakan. Tama rin ang sagradong organisasyon. Unti-unting natauhan ang lahat. Tama si Zephyr noon pa man. Nasa battlefield na si Zephyr. Napasandal si Gary sa mesa. Tama ang Crown King ngunit ayaw ninyong makinig.
Tinanong niya ang grupo, tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Tama siya sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2667. Walang hiya. Sina Craig, Nicholas, at Chandler ay nataman ng kulog. Naging blanko ang kanilang isipan sa napagtanto. Walang nakaligtas sa pagkagulat sa nakagugulat na paghahayag. Ang premonition ni Zephyr ay spot on, ang pagpupumilit ni Deathfiend ay pinagbabatayan. Pati ang hula ni Crown King ay dead on. Ang kanyang ideya ng pagtatayo ng mga pader bilang isang hadlang sa pagtatanggol ay napatunayang tama rin. Kung ang lahat ay nakikinig sa kanya, mayroon ng 300 metrong taas na pader sa tabi ng baybayin ng Erodia, na sumasangga sa bansa mula sa mga war machine na iyon. Kung hindi, paano sila makakarating kay Erodia? Halos imposible para sa kanila na magawa iyon. Kahit na hindi pa nila itinayo ang pader, talagang pinaplano nilang magtayo ng daan-daang shelter na kayang tumanggap ng karamihan sa mga tao na dapat lumikas sakaling magkaroon ng pag-atake. Hindi bababasa, kung ang kanilang hadlang sa depensa ay nasa lugar pa rin, kahit na ito ay hindi gaanong mas mataas kaysa sa isang 300 metrong pader, magagawa nitong hawakan ang mga kaaway kahit sandali. Gayunpaman, ang kanilang kasiyahan ay karaniwan sa kanila na sayangin ang bawat pagkakataon na maaaring maghatid sa kanila mula sa pagpunta sa kanilang sarili sa ganoong suliranin. Ang iba sa kanila ay tinanggihan ang lahat ng mga ideya para sa mga depensa dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Galit na galit si Gary. Sinabi ko sa inyo na maniwala kayo sa Crown King. Kailan ba siya nagkamali? Lahat kayo ay dapat sisihin dito. Hindi ba mas malaking problema ito ngayon? Dati ay tubo at lugi lang, ngunit ngayon ay naging isapin na ng kaligtasan ni Erodia. Sino ang tatayo at sisisihin ito? Sa harap ng mga akusasyon ni Gary, lahat ay yumuko at hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Hiniling ni Craig sa kanyang mga tauhan na itikom din ang kanilang bibig. Kung iginiit ni Crown King at ng iba pa, baka wala tayo, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Napatitig si Gary sa lalaki at bamulong, ano? Sinabi niya lang ba na dapat ay nagpumilit si Crown King? Binigyan pa ba siya ng pagkakataon na gawin iyon? Hindi lang Crown King, pero binigyan pa ba nila kami ng chance ni Zephyr? Kami ay nakatayong matatag sa lahat ng oras na ito. Kaya naman, ano ang pinagtatawanan mo? Nananawagan sila para sa isang boto sa tuwing may mga argumento sa kanilang susunod na aksyon. Sa kasamaang palad, iilan lamang ang may sapat na katalinuhan upang makagawa ng tamang desisyon. Bukod dito, magtatagal lang para makabawi sakaling magdusa sila sa isang pagkawala. Ngayon na ang mga bagay ay naging mas masahol pa, sila ay nasa kabuuang kawalan sa kanilang susunod na hakbang. Sampal. Sinampal ni Craig ang sarili ng maraming beses. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang makasalanang nagdulot ng pagbagsak ni Erodia. Ang iba ay napuno din ng lubos na panghihinayang. Siguro ang Crown King ay hindi napunta sa solitary training. Sa halip, umalis siya dahil sa lakas ng loob mo. Sigaw ni Gary. Si Chandler, Nicholas, at ang iba pa ay nasa bingit ng luha. Kasalanan ko ta. Gusto kong humingi ng tawad sa Crown King at sa lahat. Sige, sige, tumigil ka sa pagsigaw. Dapat tayong tumuon sa pagbuo ng ating mga depensa at pagsulong ngayon. Bilis, kumilos ka na. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na mabuhay sa pagkasira kapag nawala si Erodia. Sa sandaling iyon, na-activate ng Dragonites ang pinakamataas na antas ng emergency alert habang tinitipon nito ang lahat ng mga manlalaban nito. Hindi na sila nagpigil at lumabas ng todo habang inilalabas nila ang kanilang pinakamagagandang sandata. Ang mga nangungunang aso sa bansa tulad ng Garrison Industry at ang mga katulad ay nag-alok din ng tulong. Dinala ni Craig ang kanyang Suicide Squad at Mecha Corps, kasama ang ilang elite sa frontline. Ang kanyang mga tauhan ay kabilang sa mga unang nakarating sa frontline habang pinapakilos nila ang lahat ng mga hinaharap upang makontrol ang sitwasyon. Samantala, pinamunuan ni Nicholas ang isang backup na hukbo at mga grupo ng mga tao na pinamamahalaan niyang tipunin. Pagkatapos, gumawa siya ng kaukulang mga kaayusan at ipinadala ang mga tao sa kung saan sila higit na kailangan. Ang hukbo ni Nicholas ay kabilang sa pinakamalakas at pinakamalaki sa alyansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2668.
Ang pagkawala ng sagradong organisasyon. Kung maliligtas man o hindi si Erudia mula sa pagbagsak ay nakasalalay sa kakayahan ni Nicholas na i-deploy ang kanyang mga mahihirap. Ang hukbo ni Craig ay mahalaga na binibigyan siya ng maraming oras upang maingat na pangasiwaan ang kanyang plano. Tulad ng para kay Chandler, siya ang namamahala sa pagpapakilos sa lahat ng mga tago na gwardya sa Erudia upang suportahan ang labanan sa frontline. Kasabay nito, mangalap ng impormasyon sa mga kaaway, na pumipigil sa kanila na tambangan si Erudia mula sa loob. Sa wakas, inatasan si Gary na ilikas ang pinakamaraming sibilyan hanggat maaari upang sila ay maligtas sa sakuna. Kahit na ang pagtatayo ng shelter ay itinigil sa kalagitnaan, ang Sacred Organization ay nagtayo ng humigit kumulang 20 hanggang 30 sa kanila. Magagawa nilang protektahan ang karamihan sa mga sibilyan mula sa pinsala kung magagawa nilang maghanap ng iba pang mga ligtas sa lugar. Hindi bababasa, mayroon silang backup na plano ng pagprotekta sa mga natitirang sibilyan sa mga lungsod sa loob ng bansa. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay walang panganib, dahil ito ay higit na nakasalalay sa sitwasyon sa frontline. Habang mas mahirap ang sitwasyon, mas naalala ni Gary ang hula ni Levi. Hindi niya maiwasang pag-isipan ang mga kalamangan ng pagkakaroon ng 300 metrong taas na pader. Paano kung mayroon din tayong daan-daang silungan? Gaano karaming mga pagkalugi ang maaari nating iwasan ng buo? Ilang buhay ang maliligtas mula sa hindi kinakailangang sakripisyong ito. Gayunpaman, walang saysay na pag-isipan kung ano ang maaaring gawin. Maaari lamang nilang gawin ang lahat upang maiwasan ang pinakamaraming senaryo na mangyari. Bukod sa evacuation mission, inatasan din ni Gary na makipag-ugnayan sa The Cardinal Hall at Aragon, gayon din sa iba pang maimpluwensyang organisasyon. Sa katunayan, ang layunin niya ay makipag-ugnayan sa pinakamalaking organisasyong gaya ng Sacred Organization at Maya Industries hanggat maaari. Hindi nagtagal at naipasa ni Gary ang balita sa The Cardinal Hall, Aragon, at Carrie Gray Academy. Pagkatapos, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa Death Fins at sa iba pa mula sa Sacred Organization. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi niya maabot ang mga ito. Ang grupo ng mga tao kahit papaano ay tila nawala na lang sa balat ng lupa. Nasaan sila? Mga butil ng kaba na pawis ang tumulo sa noo ni Gary. Siguradong magdaranas ng kabuuang pagkatalo si Erudia kung wala ang tulong ng mga makapangyarihang organisasyong ito. Ang kanilang tulong ay quintessential para kay Erudia na manalo sa labanan. Gayunpaman, hindi alam niya ang hindi nakipag-ugnayan kay Deathfiend. Ang iba ay hindi rin maabot ang Deathfiend. Masamang balita, ang lahat mula sa Sacred Organization at Maya Industries ay nawala. Ano ang ginagawa ng mga Diyos ng Restricted Area 76? Bakit wala na silang lahat? Anong kalokohan ang ginagawa nila? Nagkamali ba tayo ng judgment? Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga especially iya mula sa Lab of Gods na ang mga tao mula sa Sacred Organization ay nawala sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Papunta pa lang sila kay Erudia nang biglang nawala silang lahat. Ang mga especially iya mula sa Lab of Gods ay nataranta. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ang pinakamahirap na harapin, pagkatapos ng lahat. Ang mga nakaraang pagsusumikap ng Digital God ay nawalan na sana ng tubig dahil hindi gaanong kapakipakinabang ang Leviathans kung gagamitin ang mga ito sa unang yugto ng labanan. Maaaring mangyari ang mga sakuna kung kulang si Erudia sa suporta ng Sacred Organization at Maya Industries. Natarante sina Lucifer at Jester King sa nakakagulat na balita. Bilisan mo at alamin kung saan sila nagpunta. Nabulabog ang lahat. Isang team ang ipinadala para malaman ang pinakailalim ng usapin. Ayos lang. Sa palagay ko ito ay mabuting balita sa halip. Mahiwagang sabi ni Mr. X. Ang iba naman ay nabigla sa kanyang sinabi at nagtanong, ha? Paano ito magiging mabuting balita? Si Erudia ay nasa matinding kalagayan ngayon, at lahat ay sumisigaw na labanan ang mga Leviathan. Kung ang mga taong iyon mula sa Restricted Area 67 ay lilito ng wala saan at tumama sa mismong lugar kung saan si Erudia ay pinakamahina, ano sa palagay mo ang mga pagkalugi ni Erudia, partikular na kung ang puso ng Erudia, Oakland City, ay inaatake? Hindi sinagot ni Mr. X ang kanilang tanong at sa halip ay nagtanong pa ng iba. Isang panginginig ang bumaalot sa mga gulugad ng lahat sa pakikinig kay Mr. X.
Kung ang Diyos ng Restricted Area 76 ang susunod na target ang Oakland City, posibleng bumagsak si Herodia. Posible na ang Oakland City ay hindi nababantayan kapag umatake sa Restricted Area 76, dahil ang lahat ng mga elite ay ipinadala sa mga frontline upang labanan ang labanan. Sa asensya, ang Oakland City ay malalantad at walang pagtatanggol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2669. Another disappearance. Kung mapapabagsak ng Restricted Area 76 ang Oakland City at Dragonites, kung gayon si Herodia ay nasa talo na. Bulalas ng iba. Isang epiphany ang tumama kay Lucifer nang sabihin niya, napakatalino. Kung kahit hindi natin alam kung saan sila nagpunta, si Herodia ay magiging walang alam din tungkol dito. So, ano ang inaalala ninyo? Si Herodia ang dapat mag-alala tungkol dito. Buti na lang nawala sila. Mapapawi na sana si Herodia nang sa wakas ay nagpakita na sila, panunuya ni Mr. Hindi na siya makapaghintay na masaksihan ang pagbagsak ni Herodia. Hindi nagtagal ay kumalat ang suliranin ni Herodia sa The Cardinal Hall at Aragon, na nag-udyok din ng kaguluhan. Kasabay nito, nakuha ng The Manifest Court ang balita at nagbahagi ng kanilang mga insight sa pagharap sa War Machines. Ang Cardinal Hall ay pinakilos ang lahat ng mga hitsura nito, habang si Aragon ay halos kalahati lamang sa kanila. Ang huli ay hindi nang ahas na pakilyusan ang lahat ng puwersa nito, dahil sa likas na katangian ng organisasyon nito. Sa katunayan, ang Aragon ay binubuo ng maraming sangay, na lahat ay may mga bahagi ng mga nagtataghang sikreto ni Herodia ayon sa pagkakabanggit. Ang bawat sanga ay namamahala sa isang piraso ng mga tanong na sikreto. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng lahat ng mga piraso na pinakaang lihim ng Herodia ay mabubunyag mismo. Iyon ang naging pangunahing misyon ni Aragon, na kasing halaga ng pagtatanggol kay Herodia mula sa mga pagsalakay. Kaya naman, nagpigil sila sa pagpapakilos sa lahat ng kanilang puwersa dahil kailangan nilang manatiling tapat sa kanilang founding mission. Sa katunayan, naisip pa nila na ang pagtatanggol sa pangunahing sikreto ni Herodia ay nagtagumpay sa kasalukuyang kalagayan ni Herodia. Ang pagpapakilos sa kalahati ng kanilang mga nakikita ay ang pinakamahusay na tulong na maibibigay nila, at ipinadala pa nila ang mga mula sa Genius Project tulad ng Warrior Princess, Twin Meteorite, Josephine, at Yasmin upang tumulong sa labanan. Gayunpaman, ang mga puwersa ng Aragon at The Cardinal Hall ay ipinakilala bilang mabilis na suporta sa frontline. Ang mga auxiliary force na susunod ay magiging ganap sa Commander-in-Chief, na nagpapakita ng malaking halaga at supremacy ng commander sa usapin. Kaya naman, ang grupo ng mga tao ay nagtungo sa Carrie Gray Academy para hanapin si Divine Brigadier. Umaasa silang makakuha ng tulong kay Divine Brigadier, Dax Ons, sa usapin. Nakapagtataka, hindi nakarating sa Carrie Gray Academy ang balita tungkol sa krisis ni Herodia. Nagulat ang lahat nang malaman ang kalagayan ni Herodia. Ang bawat disipulo ay kailangang pumunta sa larangan ng digmaan at ibigay sa akin ang iyong makakaya. Gamitin ang lahat ng natutunan mo sa mga buwang ito at gawin ang labanan na ito bilang isang mahalagang karanasan. Tinipon ni Gabriel ang lahat ng kanyang tinuruan at inihayag ang kanyang desisyon. Ito ay isang minsan sa isang buhay na karanasan para sa lahat. Sa wakas, oras na para ipakita ang kanilang natutunan. Hindi sila natakot sa pag-asang pumunta sa larangan ng digmaan. Sa halip, naghiyawan sila sa tuwa. Ang mga disipulo at ang mga especially iya mula sa Lab of Gods ay parehong natuwa sa balita dahil ito ay kanilang ginagamit na sila ay nagkaroon ng pagkakataon na patunayan ang sarili. Gamit ang isang malakas na hukbo bilang backup, maaari silang makilahok at makakuha ng karanasan sa pagpapakilos ng mga kalikasan. Inihayag ni Gabriel, syempre, ang mga alagad lang ng Crown King ay dapat manatili sa akademya. Walang dapat mang istorbo sa kanila. Iyong iba, sumunod sa akin. Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang anunsyo. Ha, tingnan mo ang walang kwentang mentor na namumuno sa grupo ng mga walang kwentang disipulo. Hindi nila kayang tumulong kapag mas kailangan sila ni Herodia. Ano ba? Haha, ano ang pakinabang sa pagsasanay na iyon? Sila ay magiging mas mababa sa inutil sa larangan ng digmaan. Magiging canon fodder na lang sila doon. Ang pangungutya ay naganap matapos ipahayag ni Gabriel na ang mga alagad ng Crown King ay dapat manatili.
Si Zoe at ang iba ay puno ng guilt nang marinig nila ang balita. Sinayang ni Levi ang kanilang mga pagkakataon pagkatapos ng lahat. Napakalaking kahihiyan na hindi sila makapunta sa larangan ng digmaan kapag sila ay higit na kailangan. Isa pa, iniisip nila kung saan nagpunta si Levi dahil hindi nila mahanap. Nasaan si Divine Brigadier? Bakit wala na siya? Bilisan mo at hanapin mo siya. Ang pangunahing tropa ng The Cardinal Hall ay nagtipon na lahat, alam na nawawala si Daxen. Hindi siya pwedeng mawala. Siya ay dapat ang mag-utos sa buong sitwasyon dahil siya lang ang may karapatang gawin iyon. Hindi rin magagawa ng ibang tao. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2670. Isang elaborate scheme. Nagsimulang hanapin ng lahat si Daxen. Samantala, dinala ng dating Dark Emperor's senior disciple ang kanyang ama, si Daxen, sa libingan ng dating Dark Emperor. Ang matandang disipulo ay humagulgol, natulala si Daxen. Sige, nakapagbigay na ako ng respeto sa yumaong ina mo, aalis na ako, sabi ni Daxen bago siya tumalikod para umalis. Gayunpaman, niyakap ni senior disciple ang kanyang mga binti at sinabing, paano ka makakaalis pagkatapos mong makita ito? Hindi mo ba gustong ipaghiganti? Paano mo maiisip na magtrabaho kasama ang pumatay sa aking ina? Umiiyak si senior disciple ng dating Dark Emperor habang pinipigilan si Daxen na umalis. Sinisikap ng Cardinal Hall na maabot si Daxen upang siya ay umakyat at makontrol ang sitwasyon nang malaman ni Erudia ay nasa isang krisis. Gayunpaman, si Daxen ay wala kahit saan, tulad ni Levi. Bilisan mo at makipag-ugnayan sa kanya ngayon din. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanya kahit anong mangyari. Nagsimulang magpanik ang lahat habang galit na hinahanap si Daxen. Sa huli, ilang mga banal na general mula sa The Cardinal Hall ang nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng isang lihim na sinaunang paraan ng komunikasyon na iba sa kasalukuyang teknolohiya. Ang mga miyembro ng The Cardinal Hall ay maaaring makipag-usap ng lihim sa isa't isa gamit ang sinaunang pamamaraan, at sa wakas ay nakipag-ugnayan sila kay Daxen gamit ang parehong paraan. Nagalit si Daxen na sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamaraan ng pamamaraan dahil napagkasunduan ang pamamaraan ay dapat malaman sa panahon ng krisis. Ang katotohanan na sinubukan nilang abutin gamit ang mga pamamaraan ay upang matulungan na sila ay nahaharap sa isang malubhang krisis. Tanong ni Daxen, anong problema? Anong nangyari? Masamang balita, sir. Ang hula ng Crown King ay nagkatotoo, at si Erudia ay nahaharap sa isang hindi pa nagagawang pananambang. Nasaan ka bumalik dahil kailangan namin ang iyong mga sasakyan? Bilisan mo at bumalik ka dito sa lalong madaling panahon, pakiusap. Kung hindi, si Erudia ay guguho. At saka, ikaw rin ang may pinakamaraming husay sa pakikipaglaban sa aming lahat. Sabi ni Gabriel, na nakatayo sa gilid, Sir, wala na po si Mr. Garrison. Hindi namin kayang mawala ka rin. Pakiusap, kailangan ka ni Erudia ngayon din. Hindi namin posibleng matalo ang mga war machine na iyon kung wala ka. Napagtanto ni Daxen na may isang bagay na malamang na nagkamali, na hinuhusgahan mula sa mga galit na tono mula sa kabilang dulo. Aalis na sana si Daxen nang pigilan siya ni senior disciple. Saan ka pupunta? May nangyari kay Erudia. Kailangan ko nang umalis. Tinangka ni Daxen na umalis nang hindi nagpapaliwanag pa. Wala, gumagawa ka lang ng paraan para makaalis ka na. Patay na siya. Hindi mo ba kayang subukang maglaan ng maraming oras para sa kanya? Matigas na hinarang ni senior disciple ang daan ni Daxen. Nataman si Daxen ng matinding realisasyon noon. Ikaw, alam mo na ba ang tungkol dito? Sinadya mo akong ihatid dito, tama. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat kay Daxen noon. Binalaan siya ni Levi na mag-ingat sa senior disciple bago siya pumasok sa solitary training. Ibig sabihin, alam na ni Levi na isa siya sa mga especially iyan ng Lab of Gods. Nag-iingat si Daxen sa mga ginagawa ng kanyang anak, ngunit hindi niya inakala na posibleng tumanggi itong makipagkita sa sariling anak. Sa pagkakataong ito, ginamit pa ng kanyang anak ang kanyang ina bilang dahilan, kaya lalong nahirapan si Daxen na tanggapin siya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang detalyadong pamamaraan, isang paraan upang maalis siya sa Erudia, para lang hindi siya matulungan kapag siya ay lubhang kailangan ni Erudia.
Oo, lahat ng ito ay bahagi ng isang pamamaraan. Binalak kong ialis ka kay Erudia. Kinampihan mo ang mga taong pumatay sa aking ina. Paano kaya ako mabubuhay niyan? Dahil wala kang magagawang ipaghiganti siya, hihingi ako ng tulong sa mga taong handang tumulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2671. Si Levi iyon. Biglang tumawa si senior disciple. Medyo nasaktan si Daxon habang sumisigaw, sinabi ko na sa iyo na sumuko ka sa paghihiganti, hindi ba? Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa iyong imahinasyon. Walang sino man ang maaaring umasa na makapaghiganti sa kanya. I mean, si Levi ang pinag-uusapan natin. Hindi, kaya ng love of gods. Matutulungan nila akong makaganti. Nakipagtalo si senior disciple. Sige, tama na. Babalik ako kay Erudia. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa pakikipagtalo sa kanya, tumalikod na si Daxon at naglakad paalis pagkatapos sabihin iyon. Huwag kang ang makialam. Walang paraan na papayagan ka nilang bumalik sa Erudia. Haha, sabi ni senior disciple habang tumatawa. Ano? Agad na nagbago ang tingin sa mukha ni Daxon. Tama siya. Hindi na nila ako papayagang bumalik sa Erudia dahil nakita na nila ako palabas doon. Nandito ka sa amin, Divine Brigadier. Isang boses ang biglang nagmula sa likuran. Lumingon si Daxon at nakita ang dalawang lalaki na nakatayo sa likuran niya. Hostage nila ang kanyang anak habang sinasabi nila, mananatili ka rito kung gusto mong mabuhay ang iyong anak, Divine Brigadier. Siyempre, baka malaya kang umalis kahit anong oras kung wala kang pakialam sa buhay niya. Pareho silang nakamahigpit sa lalamunan ni senior disciple, kaya ang pagtaas ng lakas ay mamamatay siya sa lugar. May masayang ngiti sa mukha si senior disciple habang nakatitig kay Daxon. Nako, gustong-gusto kong makita ang Divine Brigadier na itinutulak sa desperasyon ng ganito. Kailangan niyang pumili sa pagitan ni Erudia at ng sarili niyang anak. Well, ano ang mangyayari, Divine Brigadier? Mga kasuklam-suklam kayong A*Shoals. Galit na ungol ni Daxon sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Dapat piliin mo si Erudia. Hindi mahalaga kung mamatay ako. Walang kwenta ang buhay ko sa'yo. Dapat mong iligtas ang mahahalagang buhay kay Erudia. Huwag mo na akong sayangin pa. Ang masaklap pa, sinimulan na rin siya ng senior disciple na i-pressure siya sa pag-iisip. Nagsimulang mamula ang mukha ni Daxon, na nagpapakita kung gaano siya nagsalungat. Sa isang banda, gusto niyang bumalik sa Erudia sa lalong madaling panahon at iligtas ito mula sa panganib na kinaroroonan nito. Sa kabilang banda, gusto niyang iligtas ang sarili niyang laman at dugo na labis niyang utang. Ito ay talagang mahirap na desisyon na gawin. Ipinagpatuloy siya ni senior disciple habang natutuwa siyang makita ang pagpupumiglas sa mukha ni Daxon. Habang pinapataas niya ang kanyang laro, nagpa siya ang dalawang lalaking humahawak sa kanya na hostage na kailangan nilang itigil ang kanyang hanggal na pag-uugali. Anong kalokohan ang ginagawa ng lokong ito? Paano kung talagang piliin ni Divine Brigadier na umalis dahil sa kanyang mga provocation? Dahil hindi na siya nakatiis, nagpa siya ang mga lalaki na bigyan siya ng kaunting saksak para tumahimik siya. Spurt, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang sugat. Isara mo yang bibig mo. Masyado kang maingay. Parehong si senior disciple at si Daxon ay ganap na nabigla doon. Bagamat hindi nila sinaksak sa isang vital area, malinaw na hindi sila natatakot na saktan siya. Papatayin ko siya kapag sumulong ka pa, Divine Brigadier. Sigaw ng lalaki. Tumahimik kaagad si senior disciple pagkatapos noon. Pati si Daxon, nakaugat sa lupa at hindi nang ahas na gumawa ng anumang biglaang galaw. *N, wala na akong options dito. Aalis na sana ako kasi akala ko nag-iak lang sila pero halata naman ngayon na hindi pala. Papatayin talaga nila kapag umalis ako. Sa pag-iisip na iyon, si Daxon ay nalilito kung ano ang gagawin. Siya ay lubos na nasa awa ng dalawang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Plano ni Mr. X na manipulahin sila sa psikolohikal na paraan para madali niyang masupol at mapigilan ang mga ito sa pagliligtas kay Erudia. Ang Divine Brigadier ay pansamantalang napasuko. Malamang na hindi siya babalik sa Erudia hanggat hindi ito tuluyang nawasak. Ang balita tungkol dito ay nakarating kaagad sa Lab of Gods.
Ang galing. Si Erudia ay nasa problema ngayong nawalan ito ng isang makapangyarihang tagapagtanggol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2672. Malaking pagkalugi. Panahon na para i-activate ang Death Harbingers na ikinalat natin sa buong Erudia. Sa ibinigay na utos, nagsimulang lumitaw ang Death Harbingers sa buong Erudia. Paano naman tayo? Kailan tayo gagawa ng ating hakbang? Si Lucifer, Jester King, at ang iba pa ay sabik na makisali sa aksyon. Pasensya ka na. Makakagawa na tayo ng ating mga hakbang kapag ang mga Diyos ay nakalabas na mula sa Restricted Area 76. Tandaan, kalabanan natin ang Erudia at Restricted Area 76 pagkatapos nilang pareho na hangina mula sa labanan o ang dalawang misteryosong entity mula sa Erudia. Kaya naman, hindi na natin kailangang lumahok hanggang hindi sila makikipagdigma, kahit gaano pa kayo kasabik. Paalala ni Mr. X sa kanila. Hindi napigilan ni Hell Witch na magtanong, patuloy mong pinag-uusapan ang dalawang mahiwagang entidad kay Erudia, Mr. X. Ano ba talaga sila? Ganyan ba talaga sila kalakas? Kahit si Sacroria ay natatakot sa kanila. Actually, I'm not too sure if the two mysterious entities really do exist. Ang mga ito ay mga bagay lamang ng alamat, nakikita mo. Narinig ko lang ang mga chismis tungkol sa kanila, kaya hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye sa aking sarili. Ano man, dapat talagang matakot sa kanila ang Sacroria kung tumanggi silang magpakita. Bagamat posibleng chismis lamang ang mga iyon, may posibilidad pa rin na totoo ang mga ito. Kung totoo ang dalawang mahiwagang entidad, dapat pilitin sila ng labanang ito na umalis sa pagtatago. Kung hindi sila totoo, mas mabuti. Nakangiting sagot ni Mr. X. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti at umaasa na ang mga chismis ay hindi totoo. Nang mapansin ang kanilang tugon, nagpatuloy si Mr. X. Ngayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento tungkol sa dalawang mahiwagang nilalang. Samantala, ang mga bagay ay lalong nagiging magulo sa Erudia habang ang Death Harbingers ay nagpakita sa lahat ng dako at nagdulot ng lahat ng uri ng pinsala. Ang club na ipinadala upang suportahan ang frontline ay hinaras ng mga pag-atake ng Death Harbingers, na nagpapahirap sa kanila na sumulong ng mabilis. Ang mga senyales ng pagkabalisa na humihiling ng pagsajep at pag-backup ay dumarating mula sa lahat ng dako. Ang bawat club ay nag-claim na nakikipag-ugnayan sila ng kaaway at hindi nakatuloy. Ang club na pinakaapektado ay ang pinamumunuan ni Nicholas. Hoy, Chandler! Kailangan mong magpadala ng mga lihim na gwardya para maalis ang mga kaaway na ito o ang aking club ay hindi maaaring sumulong upang suportahan ang mga frontline. Sabi niya kay Chandler sa telepono. Sige, susubukan ko ang lahat. Walang may pangako si Chandler dahil sa sobrang gulo ng sitwasyon. Sa pagbagsak ng mga hadlang sa depensa, sunod-sunod na nawawala ang mga base ng pagsasanay ni Erudia. Maging ang training base sa lungsod ay nasadlek sa ganap na kaguluhan habang pilit nilang sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay kung paano tila alam ng kaaway ang kanilang mga pormasayon at piling isinagawa ang kanilang mga pag-atake. Ayon sa impormasyon mula sa mga frontline, alam din ng mga war machine kung saan nila iniimbak ang kanilang mga armas sa mga training base pati na rin ang iba pang humingi ng sikretong impormasyon. Nang makita ang pag-atake ng kaaway sa kanilang mga mahihinang lugar, napagtanto nila na ang nakaraang panahon ng pag-atake mula sa war machines ay isang distraction lamang. Ang layunin nito ay upang subaybayan ang kanilang mga pormasayon ng labanan, kaya ang mga lokasyon ng kanilang mga lihim na sandata at base ay nalantad ang lahat. Iyon ang naglagay sa kanila sa isang napakadelikadong posisyon, at ang mga bagay ay lumalala lamang sa pangalawa. Nang wala ang Divine Brigadier, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng The Cardinal Hall at Eragon dahil nawala ang kanilang pinuno. Ang frontline ay talagang malayo sa baybayin nang dumating si Craig kasama ang Suicide Squad, ang Assault Troops, at Mecha Corps. Naaga ng kaaway ang malaking bahagi ng kanilang lupain, at lahat ng mga gusali sa lugar ay naging mga durog na bato. Napaka-impyerno ng tanawing nasa harapan nila kaya nayanig si Craig at ang kanyang mga tauhan sa kaibuturan. Anong uri ng desisyon ang ginawa ko? Ang pinsalang ito. Ito ay mas malala kaysa sa isa sa shelter. Malapit nang mawala si Craig sa isiping iyon. Darating na sila.
Darating na sila. Bago nila namalayan, nagpapatuloy na ang mga Leviathan sa kanilang pagsalakay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2673. Higit na mas malakas kaysa sa inaakala nila. Halos maiyak si Craig sa panghihinayang nang makita niya ang nangyayari. Ito ay higit sa lahat dahil sa akin. Sa katunayan, ako ay halos responsable para dito. Iginiit ko na ang mga haka-haka ay hindi mangyayari at matigas ang ulo na tumanggi na kumilos maliban kung ipinakita ang ebidensya. Palagi akong naniniwala na ako ay tama, ngunit ngayon, napatunayang mali ako. The asterisk and it, I should have believed those guys. Sila ang nakakakita ng katotohanan kung ano ito. Pinili kong huwag maniwala sa kanila, at nagresulta iyon sa lahat ng pagkamatay at pagkawasak na ito. Napasinghap siya sa gulat nang makitang papalapit ang mga Leviathan. Eksaktong tulad ng inilarawan ni Levi sa kanilang taas na umaabot ng ilang daang talampakan. Sa kabutihang palad, ang pader na nakapaligid sa lungsod ay 1,000 talampakan ang taas, kaya't maaari itong maiwasan ang mga ito dahil halos magkapareho sila sa laki at hitsura. Para bang hindi sapat ang kanilang hitsura, ang mga kaliskis sa kanilang katawan ay talagang sumasalamin sa sikat ng araw, na nahihirapang tumingin ng diretsyo sa kanila nang hindi nabubulag. Halatang pinagsanib sila ng mga sinaunang nilalang at makabagong teknolohiya. Higit pa rito, armado sila ng lahat ng uri ng kagamitan at armas tulad ng paglalarawan ni Levi. Gayunpaman, si Craig at ang iba pa ay hindi nagkaroon ng panahon para maghinagpis sa panghihinayang habang ang mga Leviathan ay nagpatuloy sa kanilang pag-atake. Kumuha ng iyong mga posisyon at maghanda para sa labanan. Tumayo ka, Suicide Squad. Ipapadala ng Mecha Corps ang kanilang mga maliliit at katamtamang laki ng mga mecha para masuri muna ang mga kalaban. Sa mga order ni Craig, daan-daang maliliit at katamtamang laki ng mecha ang sumugod. Ang mas maliliit ay humigit kumulang 160 talampakan ang taas, habang ang mga katamtamang laki ay 230 talampakan ang taas. Sa laki, ang kanila ay maihahambing sa Leviathans. Malaki ang naiambag ng mga mecha na ito noong nakaraang labanan sa mga war machine. Hindi lang nila nahawakan ang mga kalaban sa one-on-one na laban, ngunit nagawa pa nilang ibalik ang takbo. Dahil kakaunti o wala silang impormasyon tungkol sa mga Leviathan, wala silang pagpipilian kundi ipadala ang mga mechas upang mag-scout ng mga bagay-bagay. Mabilis na kumilos ang mga mecha at nakatagpo ng 12 ng mga Leviathan ilang sandali lamang. Si Craig at ang iba ay sabik na naghihintay sa pag-asa na sila ay mahina gaya ng mga war machine na nakatagpo noon. Boom! Boom! Sinimulan ng mga mecha ang kanilang pag-atake sa isang pagtatangka na ibagsak ang mga Leviathan sa isang pagkakataon, napagtanto lamang na ang kanilang mga pag-atake ay ganap na walang silbi. Hindi man lang nito natanggal ang kahit isang kaliskis sa kanilang katawan, maging sanhi ng anumang uri ng pinsala sa kanila. Ano? Walang silbi ang ating mga pag-atake laban sa kanila. Ito mismo ang sinabi sa amin sa impormasyong natanggap namin. Ang mga Leviathan na ito ay mas malakas kaysa sa mga war machine na nakita namin dati. Pagkatapos ay sinunggaban ng mga Leviathan ang mga mecha, itinaas ang mga ito sa hangin, at pinunit silang lahat. Tulad ng para sa mas maliliit na laki ng mecha, ang mga Leviathan ay dinurog lamang sila sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang daan-daang mechas ay walang katumbas sa Leviathans at sa lalong madaling panahon ay naging mga tipak ng scrap metal na nakakalat sa buong baybayin at dagat. Si Craig at ang iba pa ay natulala sa nakitang harapan nila. Ang mga mecha na ito ay binuo ng mga pangunahing kumpanya ng teknolohiya tulad ng Garrison Industry na may mga materyales sa aerospace. Ito ay halos ang pinakamalakas na uri ng metal sa mundo, ngunit ang mga Leviathan na ito ay pinupunit ang mga ito na parang papel. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang mga bagay na iyon. Ang lahat ay nanginginig sa takot at ramdam na ramdam ang lamig ng kanilang dugo sa pag-iisip na iyon. Sinasabi ng mga miyembro ng Suicide Squad na hindi sila natatakot sa kamatayan ngunit lahat sila ay nanginginig ng hindi mapigilan matapos masaksihan ang lakas ng mga Leviathan. Boom! Boom! Ipinagpatuloy ng mga Leviathan ang kanilang pag-atake at pinaputok ang kanilang mga armas sa pasulong na operating base sa harap nila. Boom! Boom! Sa ilang nakabibinging putok, ang mga base na katatapos lang na setup ay naputulan ng pira-piraso.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2674. Dapat tayo'y maghintay. Ang pag-atake ay nasugatan at pumatay ng napakaraming sundalo, na labis na ikinasindak ni Craig at ng iba pa. Bago pa man sila makasagot, mas maraming Leviathan ang ipinakita sa eksena. Nagpadala ang Lab of Gods ng mga 7 hanggang 800 Leviathans doon dahil ang Locust yung iyon sa kanilang pangunahing target. Samantala, ang natitirang mga Leviathan ay ipinadala upang salakayin ang iba pang mga lungsod at mga base sa mga pangkat ng daan-daan. Sa sandaling iyon, ang mga Leviathan mula sa buong mundo ay nagtipon kay Erudia at dahan-daang nagmarcha patungo sa bansa. Nakatitig sa tila walang katapusang dagat ng Leviathans, talagang nagsimulang magpanik si Craig at iba pa. Mag-set up muli ng mga forward operating base. Magbigay ng panakip na apoy sa lahat ng mayroon ka. Kailangan nating tumawag ng suporta sa hangin. Gayun din, dalhin ang mga sibilyan sa likod namin sa kaligtasan. Kung mas malayo sila sa atin, mas mabuti. Dapat nating protektahan ang defense barrier na ito at manatili hanggang sa dumating ang backup. Kung malalampasan nila ang defense barrier na ito, lahat ng Erudia ay kanilang kukunin. Gusto ko ng isa pang base setup tungkol sa 60 milya sa likod namin. Iyan na ang ating huling linya ng depensa. Napagtanto ang kahalagahan ng pagtatanggol sa lugar, inutusan ni Craig ang kanyang mga tauhan na bantayan ito sa kanilang buhay. Boom! 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 Sa pagkakataong ito, tiniyak nilang gamitin ang lahat ng magagamit sa kanilang pagtatapon. Ang mga fighter jet din ay pinakilos at binomba ang lugar tulad ng unang pagsalakay sa baybayin. Upang mabili ang mga sundalo ng mas maraming oras upang iset up ang kanilang mga baseng depensiba, nagpaulan sila ng hindi mabilang na mga bomba sa mga Leviathan, bawat isa ay may kakilakilabot na mapangwasak na kapangyarihan na may gumawa ng papantayan ang lupain. Buzz! Sa kanilang sorpresa, isang maliwanag na harang ng enerhiya ang nabuo sa paligid ng mga katawan ng mga Leviathan. Boom! Boom! Ang kapangyarihan mula sa mga bomba ay ganap na pinawalang bisa ng harang ng enerhiya, kaya ang mga Leviathan ay hindi nakatanggap ng anumang pinsala. Kahit na nagawang sirain ng mga bomba ang energy barrier, ang mga kaliskis ng Leviathans ay napakatigas na hindi sila masasaktan ng pambobomba sa carpet. Ang masaklap pa, ang mga Leviathan ay sapat na matalino upang magsama-sama at mag-interlock ng kanilang mga hadlang sa enerhiya, na ginagawang mas mahirap na saktan sila. Ito ang resulta ng pagkakalantad ng sandata at estratehiya ni Erudia. Nakagawa ang Lab of Gods ng mga countermeasure batay sa nakuhang impormasyon, kaya walang anumang mapanirang kapangyarihan ang makagagawa ng anumang kabutihan kay Erudia. Hindi naapektuhan ng carpet bombing. Nagpatuloy ang mga Leviathan sa pagmarcha pasulong sa gitna ng mga pagsabog. Nagsimulang mataranta ang lahat nang makita nilang hindi gumagana ang diskarte sa pagbomba sa carpet. Tama si Levi tungkol sa pagiging isang hindi mapigil ang sakuna, ngunit walang naniwala sa kanya noong panahong iyon. Akala nila ay madali nilang mapipigilan ang mga puwersa ng kaaway gamit ang kanilang mga mecha, ngunit ang mga Leviathan ay ganap na hindi nasaktan ng kanilang mga sandata. Sir, hindi natin sila mapipigilan. Wala pang 1 milya ang layo nila sa atin ngayon. Isang bulalas ng isa sa mga kawal. Sasali ba ang Suicide Squad sa labanan? Maaari kaming tumulong upang bumili ng ilang oras. Tanong ng leader ng Suicide Squad. Hindi, dapat sumali na lang kayo pagkatapos naming malaman kung ano ang kahinaan nila. Iyan lang ang paraan para ma-maximize ng iyong team ang iyong pagpapahusay. Ang pagpapadala sa inyo ngayon ay isang pag-aaksaya lamang ng mga kakaiba at lakas tao. Pakilyusan ang lahat ng lalaki sa Mecha Corps. Gusto kong i-coordinate ng lahat ang kanilang mga pag-atake sa kanila. Dapat tayong manatili hanggang sa dumating ang Cardinal Hall at Aragon. Utos ni Craig. Sa pamamagitan nito, ipinadala ng Mecha Corps ang bawat isa sa kanilang mga mecha at mechanical beast sa mga frontline. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2675. Pagkilala sa kahinaan ng Leviathan. Ang ilan sa kanila ay humigit kumulang 700 talampakan ang taas habang ang iba naman ay mga 400 talampakan ang taas. Ang mga ito ay mas malakas kaysa sa maliliit at katamtamang laki ng mga mecha kanina.
Habang sila ay naniningil sa Leviathans at nakikipaglaban sa kanila, ang natitirang mga unit ay nag-coordinate ng kanilang pagsisikap na suportahan ang Mechacore sa abot ng makakaya. Sa pagkakataong ito, napigilan nila ang kanilang sarili sa halip na mapunit agad tulad ng dati. Sa tulong ng iba pang mga unit, ang malalaking mecha at mekanikal na hayop ay nagawang makipaglaban at mapahinto ang pagsulong ng mga Leviathan. Alam ng lahat na hindi nila lubos na mapipigilan ang mga puwersa ng kaaway, at malapit nang masira ng mga Leviathan ang kanilang mga depensa. Dahil dito, kailangan nilang gawin ang bawat segundong bilang at iset up ang defensive base sa lalong madaling panahon. Bilisan mo, hindi na tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon dito. Upang matiyak ang pinakamahusay na kahusayan, personal na pinangasiwaan ni Craig ang proseso sa pamamagitan din ng pakikilahok dito. Ito na lang ang natitira nating pagkakataon, kaya kailangan nating gawin ito. Salamat sa pinagsamang pagsisikap ng Rapid Deployment Force, nagawa nilang maitayo ang defensive base sa loob lamang ng kalahating oras. Hindi tulad ng mga pansamantalang nawasak kanina, ang isang ito ay itinayo sa tulong ng kanilang mga makinarya at kagamitan. Para itong kuta na bakal na talagang magagamit nila para ipagtanggol laban sa paparating na pag-atake ng kalaban. Sabihin ang Mechacore na bumalik. Utos ni Craig. Agad namang umatras ang Mechacore, at nagulat ang lahat ng makitang quarter na lang ang natitira sa kanila. Ano? Nabura na ng kalaban ang 3 quarter ng Mechacore sa loob lang ng kalahating oras. Sa kabila ng kung gaano kalakas ang kanilang mga mecha at mekanikal na hayop, hindi pa rin sila kapantay ng mga Leviathan at naging scrap metal. Kahit na ang mga nakabalik sa buhay ay malubhang na pinsala mula sa labanan. Kung hindi sila tinulungan ng iba pang unit sa labanan kanina, nalipol na sana ang buong Mechacore. Ang Leviathans ay nasa ibang antas mula sa aming mga mecha at mekanikal na hayop. Wala silang anumang kahinaan. Nagawa naming pabagalin ang kanilang pagsulong, ngunit wala kaming magagawang pinsala sa kanila, lalo na silang sirain. Napabuga ng malamig si Craig nang marinig iyon. Sir, naniniwala akong alam na ng kalaban ang ating mga armas at porma sayon. Nakuha nila ang lahat ng impormasyong iyon sa amin noong nakaraang pag-atake, kaya wala sa aming mga armas at estratehiya ang gumagana laban sa kanila. Bulalas ng isa sa mga kawal. Siyempre, alam na alam iyon ni Craig. Alam ng Lab of Gods ang lahat ng ihahagis natin sa kanila. Masusing sinaliksik nila ang ating mga sandata at pinag-aralan ng husto ang ating mga porma sayon, kaya't hindi natin nakikita ang kanilang uri ng lihim na sandata na hindi pa natin nakikita ng sinuman. Sa pag-iisip na iyon, iniutos ni Craig, gamitin ang bawat lihim na sandata at makapangyarihang sandata na mayroon tayo. Gusto kong magtulungan ang lahat ng unit. Dapat nating panatilihin ang mga kalaban ng hindi bababa sa 500 yarda ang layo. Huwag, hayaan mo silang lumapit pa. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga technician sa command center habang nagpatuloy, gusto kong suriin ninyo ang istruktura ng mga Leviathan na ito at alamin kung ano ang kanilang mga kahinaan. Ilang sandali pa, ang mga drone na kasing laki ng mga langaw ay nagsizip sa hangin at iniskan ang mga Leviathan mula ulo hanggang paa. Nag-deploy din sila ng iba't ibang device upang tulungan ang pagsusuri sa pag-asang matukoy ang kanilang mga kahinaan sa lalong madaling panahon. Sinimulan nilang salakayin ang mga puwersa ng kaaway gamit ang mga lihim na sandata na nakuha nila mula sa armory, at tila ito ay medyo laban sa mga Leviathan. Bagamat hindi ito sapat na magdulot ng malaking pinsala, nagawa nitong pigilan ang kanilang pag-abante, malagpasan ang kanilang mga hadlang sa enerhiya, at masira pa ang kanilang mga kaliskis. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita ang epekto ng kanilang mga armas. Hanggang sa masuri ng kanilang mga siyentipiko at teknisyan ang mga Leviathan at matukoy ang kanilang mga kahinaan, ang magkabilang panig ay mananatili sa isang pagkapatas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2676. Ang tunay na kapangyarihan ng mga Leviathan. Inutusan ni Craig ang mga unit sa ibang bahagi ng Erudia na gamitin ang diskarteng iyon dahil kailangan nilang pigilan ang mga Leviathan hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Gayunpaman, ang mga casualty ay dumarami sa lahat ng dako habang ang Cardinal Hall at Eragon ay wala pa rin silang mga pinuno. Bagamat kayang gawin ito ni na Gabriel at Eustace,
tumanggi ang mga sundalo mula sa The Cardinal Hall at Eragon na tumanggap ng mga utos mula sa kanila dahil sila ay mula sa sinaunang angkan ng garrison. Nagresulta iyon sa lahat ng kumikilos ng nakapag-iisa. Ang sinaunang angkan ng garrison ay nakipagtulungan sa iba pang dimilitar na puwersa sa bansa, samantalang ang Cardinal Hall ay nakipagtulungan kay Eragon. Ang mga mula sa Carrie Gray Academy ay nasa The Cardinal Hall noong una, ngunit sila ay naghiwalay sa huli dahil sa kawalan ng tamang pinuno. Sinubukan ng mga especially iya mula sa Lab of Gods ang kanilang makakaya upang kumbansihin ang lahat na magsama-sama dahil ito ay magbibigay daan sa kanila na mapakinabangan ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang tunay na layunin sa likod nito ay upang maiulat nila ang bawat kilo nila pabalik sa Lab of Gods. Kung maghihiwalay ang lahat, hindi masusubaybayan ng mga especially iya kung ano ang ginagawa ng iba pang unit dahil maaari lang silang manatili sa Carrie Gray Academy. Ang mas masahol pa, ang ilan sa mga banal na general at matatanda ng The Cardinal Hall ay hindi kapani-paniwalang matigas ang ulo. Ang mga mula sa sinaunang angkan ng garrison at ang iba pang mga sinaunang angkan ay dapat gawin ang sinasabi namin, o lumayo sa amin. Natural, hindi masyadong mabait sina Gabriel at Eustace. Oh. F***sick off. Kakayanin namin ito ng maayos nang wala kayo. Oo, paano kung makita natin kung sino ang pumapatay ng pinakamaraming Leviathans, eh? Kaya lang, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang magkabilang panig. Sa kalaunan, nahati sila sa dalawang club at nagtungo sa dalawang magkaibang direksyon upang suportahan ang mga frontline, na labis na ikinadismaya ng mga especially iya mula sa Lab of Gods. Sa paraan ng mga bagay ay, maaari lamang nilang iulat ang mga aktibidad ng isang club. Kung hindi naghiwalay ang parehong club, nagawang ilabas silang dalawa ng Lab of Gods sa parehong oras. Dahil wala ng ibang pagpipilian, ginamit ng mga especially iya ang lahat ng paraan na mayroon sila upang maihatid ang impormasyon sa Lab of Gods. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng impormasyon si Mr. X at iba pa. Sige, immobilize na ang Cardinal Hall. Ayon sa aming mga especially iya, ang sinaunang Garrison Clan, ang Erudian Alliance, at ang iba pang puwersa ay nakipaghiwalay sa The Cardinal Hall. Ha. Nagtawanan ang lahat ng marinig iyon. Siyempre pipiliin ng sinaunang Garrison Clan na maghiwalay. Galing sila sa Restricted Area 76. Ang Erudian Alliance ay mula sa Sacred Organization, kaya walang paraan na magtulungan sila sa The Cardinal Hall. Kung tutuusin, hinahabol din nila si Erudia at hindi magdadalawang isip na ihatid ang nakamamatay na suntok pagdating ng panahon. Ang sitwasyong ito ay pabor sa atin. Malapit nang lumipat ang Restricted Area 76. Pag-utos sa mga Leviathan na magsagawa ng isang malawakang pag-atake at pasukin ang mga depensa ng Rapid Deployment Force. Ang mga lalaki mula sa Restricted Area 76 na ay aatake lamang kapag sila ay nahulog na. Gayun din, ay ambush ng Death Harbingers at ilan sa ating mga tauhan ang The Cardinal Hall. Tandaan na ang The Cardinal Hall at Eragon ay may napakalakas na manlalaban, kaya hindi na kailangang lipulin sila. Kailangan lang nating maging abala hanggang sa makalusot ang mga Leviathan sa mga frontline. Ang mga namamahala sa dalawang mahiwagang entidad ni Erudia ay mananatili rito. Lahat ng iba, umalis. Makikipagtulungan tayo sa ating mga especially iya para pigilan ang kanilang pagsulong. Ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Utos ni Mr. X. Naiintindihan. Ilalabas ng mga Leviathan ang kanilang tunay na kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Oras na para isantabi ang mga appetizer, at magpatuloy sa main course. Sa pamamagitan nito, sinimulan ng Lab of Gods na isagawa ang kanilang mga plano. Sir, may problema po tayo. Ito ay napakaseryoso, sigaw ng isang taga-command center. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2677. Ang pinakamalakas na anyo. Ano ito? Nag-aalalang tanong ni Craig. Nakumpleto na namin ang aming pagsusuri sa Leviathans, ngunit wala kaming nakitang anumang kahinaan. Mukhang alam nila na susuriin namin ang mga ito, kaya idinisenyo nila ang mga ito nang walang anumang kahinaan. Gayunpaman, napansin namin na ang bawat isa sa kanila ay may core na pinaniniwalaan naming gumagana bilang utak nito. Ang core din ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Leviathan at matatagpuan sa gitna ng katawan nito.
Sa kasamaang palad, iyon ang pinakamahirap na lugar na atakehin dahil kailangan nating lampasan ang energy barrier sa buong katawan nito bago tayo makarating sa core. Dapat ay sadyang inilagay nila ang core kung saan ito pinakamahirap na tamaan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko na wala silang kahinaan, paliwanag ng siyentipiko. Mayroon bang anumang armas sa aming arsenal na maaaring makapinsala sa core? Kahit ano, tanong ni Craig. Mahirap talaga, sir. Sa katunayan, naniniwala ako na lahat tayo ay mapapawi sa oras na maabot natin ang kaibuturan. Lahat ng nasa command center ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig nila iyon. Sige, naiintindihan ko. Sumama ka sa akin, sabi ni Craig habang inaakay ang mga tauhan niya palabas ng kwarto. Oh, at isa pa. Ang mga hampas na ibinato sa katawan ng Leviathan ay walang silbi dahil ang core ay maaaring gumawa ng pagalingin ito sa isang nakakabaliw na bilis. Maraming materyales sa katawan nito na hindi pa natin nakita. Posibleng sila ang may pananagutan sa kakayahan nitong muling makabuo. May nagdagdag, ngunit halos walang pumapansin sa kanya sa puntong iyon. Susubukan ko, sabi ni Craig habang papalabas na nakakunot ang noo. Ito ay parehong masamang balita at magandang balita sa parehong oras. Hindi bababasa, alam na natin ngayon kung paano sirain ang mga Leviathan na ito, kahit na ang mga pagkakataon ay maliit sa wala. Dahil doon, sumigaw si Craig, sige, makinig ka. Itutuon natin ang ating firepower sa kanilang mga hadlang sa enerhiya. Kapag naibaba na namin ang mga iyon, susubukan naming alisin o paluwagin ang kanilang mga kaliskis at bambahin sila sa point blanco na hanay gamit ang aming mga drone. Pagkatapos nito, magpapadala kami ng suicide squad para sa isa pang round ng pambobomba. Iyon ay dapat na gumawa ng ilang mga pinsala. Magiging maganda kung mayroon tayong The Cardinal Hall para suportahan tayo, ngunit tayo ay mag-isa ngayon. Kahit na ang mga Leviathan ay paulit-ulit na umaatake sa kanila, ang base ay nakapagpigil laban sa kanilang mga pag-atake, na lubos na nakaginhawa ni Craig. Oo, maaaring gumana iyon. Ang mga bagay ay mukhang medyo matatag sa base, kaya ang aking club ay dapat magkaroon ng sapat na oras upang isagawa ang operasyon. Sabi ng leader ng Suicide Squad. Gayunpaman, ilang sandali matapos lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang mga Leviathan sa unahan ay tumigil sa pag-atake at nagsimulang lumipat sa porma sayon. Di nagtagal, nagkaroon ng 8 hanay ng mga Leviathan, bawat hanay ay naglalaman ng 100. Buzz! Biglang, isang malakas na ingay ang PAM unit sa lugar, na yumanig sa lahat at sa lahat na parang isang 10 magnitude na lindol. Isang asol na sinag ng liwanag pagkatapos ay nabuo sa paligid ng katawan ng mga Leviathan na nakatayo sa likod ng porma sayon. Ang liwanag ay ipinasa mula sa isang Leviathan patungo sa isa pa hanggang sa umabot ito sa mga nasa harapan. Ang bawat Leviathan ay magkakaroon ng antas ng enerhiya na 8 sa kanila, kaya ang 100 Leviathan na nakatayo sa unang hanay ay nakaipon ng enerhiya mula sa lahat ng 800 sa kanila. Boom! 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 Ang 100 Leviathan na nakatayo sa unang hanay ay nagpapawala sa kanilang mga sinag ng enerhiya ng sabay-sabay. Boom! Boom! Nakakatakot ang mapanirang puwersa nito kaya nawasak sa isang iglap ang defensive base na kanilang itinayo kanina. Ang hindi mabilang na mga armas at armored vehicle ay naging scrap metal mula sa pag-ataking iyon. Walang anumang mayroon sila ang posibleng makatiis sa pag-atake ng gayong kapangyarihan. Maging si Craig at ang kanyang mga tauhan ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakulong sa nagniningas na mga durog na bato. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2678. Huling depensa. Ang pagsalakay ng Lab of Gods ay sa wakas ay nasira sa frontline ni Erudia. Marami ang nasugatan at namatay. Iligtas mo si Craig. Mabilis na nagmadali ang lahat para iligtas si Craig mula sa apoy. Umalis. Retreat ka agad. Sigaw ni Craig. Shush. Dumating ang ikalawang alon ng pag-atake ni Leviathan. Ang mga pag-atake ay pareho sa unang alon. Boom! Tinamaan sila ng ikalawang alon ng barrage bago sila makahinga sa unang pag-atake. Sinira nito ang buong masaganang lungsod sa isang deadland. Isang malaking bunganga ang lumitaw mula sa ulap ng usok sa halip na ang mataong lungsod noon.
Ang tanawin ng tigang na lupain ay isang malaking dagok sa espirito ng hukbong Erudian. Ito ay isang matinding pagkawala sa kanilang panig. Retreat, retreat. Agad namang umatras si Craig at ang iba pa. Gayunpaman, ang pagkawala na nila naranasan sa pagkakataong ito ay napakalaki. Ito ay hindi mapanagot. Damyugo ang puso ni Craig sa nakita. Namilog ang kanyang mga mata sa pagkawala. Hindi lang ang battlefront na ipinagtanggol nila ang sinalakay. Maraming iba pang mga labanan ang nahulog sa ilalim ng pag-atake ni Leviathan. Lumitaw ang tunay na anyo ni Leviathan. Magiging mahina ang Erudia sa mga pag-atake at pagsalakay ng mga kaaway nito kapag nalagpasan na ang hadlang ng depensa. Ang susunod na kalalabasan ay mahuhulaan sa panahong iyon. Maaaring magtungo ang mga Leviathan sa hilaga o pababa sa timog. O maaari lamang nilang itulak ang kabisera. Saan man nila piliin, ang bawat lugar na kanilang tapakan ay magiging isang tigang na kaparangan. Ang pinakamahalagang linya ng depensa ni Erudia ay sa wakas ay nasira. Kasalanan ko ang lahat, isa akong walang kwentang piraso ng She Asterisk. Paano ko hahayaang masira ang huling linya ng depensa? Ang mga pag-iisip ng sisihin sa sarili ay bumabalot sa isip ni Craig. Dahil sa hindi niya kayang tiisin ang kasalanan, napaluha siya. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung ano ang susunod na paparating. Ang mga Leviathan na ito ay walang pag-aalinlangan tungkol sa paglusob diretso sa Oakland City. Kung ang Oakland City ay nahulog sa kanilang mga kamay, ang bansa ay babagsak. Backup. Tumawag para sa backup. Nagsimulang sumigaw si Craig na parang baliw. Magpatuloy. Ituloy mo yan. Nang malaman ng Lab of Gods ang kinalabasan, pinatuloy nila ang mga Leviathan na sumulong. Ang mga Leviathan ay ang pagmamataas at kagalakan ni Dr. Erebus. Mabilis silang pumunta sa tuktok na istant ng iba pang transcendent na teknolohiya ng Lab of Gods. Dahil walang mga depekto sa paglikha, pabirong binansagan ng Lab of Gods ang Leviathan's Hexagonal Titan. Mayroon bang balita mula sa Maya Industries at Sacred Organization? Tanong ni Mr. X. Wala naman. Dapat ay dumating na sila ngayon, ngunit wala sa kanila ang nakikita. Sagot ng subordinate niya. Iyan lang ang nagpapatunay sa aming punto. Sinimulan na rin nilang salakayin si Erudia. Nagtiwala si Mr. X sa kanyang palagay. Isang subordinate mula sa intelligence unit ang nagtanong, tama. Karamihan sa aming mga lalaki ay nagtipon. Ang mga Erudian reinforcement fighter mula sa ibang base ay nagtipon sa landas na dadaan ng Cardinal Hall. Dapat ba tayong kumilos? Sinulyapan ni Mr. X ang mapa at nagpasya sa lokasyon. Tambangan natin ang reinforcement mula sa The Cardinal Hall sa Limangford Mountain sa north. Ang Lab of Gods ay mayroong 7 base sa Erudia, hindi lamang sa Oakland City. Mayroon silang iilan sa Hilaga, Kanluran, Timog, at maging sa karagatan. Hindi sumagi sa isip ni Levi na ang Sacroria ay hindi nakaistasyon sa base ng Oakland City, sa kabila ng base na iyon ay ang Lab of Gods, headquarters. Ang Lab of Gods ay nagtipon ng maraming mandirigma mula sa ibang mga base upang madagdagan ang reinforcement ni Eragon. Ang ilan ay hindi pa dapat magpakita, ngunit lahat sila ay nagtipon sa Limangford Mountain upang manalo sa digmaan. Sa makatuwid, ang bawat pulgada ng bundok ay nilagyan ng alpombra ng Lab of Gods, Fighters at Death Harbinger. Lahat sila ay naghihintay ng reinforcement mula sa The Cardinal Hall. Ang kanilang layunin ay hindi upang ihinto ang kanilang pagpasa ngunit lipulin ang buong tropa. Isang marahas na labanan ang magaganap. Habang naghihintay ang pananambang, ang Divine Brigadier ay nasa isang pagkapatas pa rin. Gulong-gulo ang isip niya para makatakas. Ang katawan ng senior disciple ng Dark Emperor ay natatakpan ng mga pinsala. Sa hitsura ng kanyang mga pinsala, lumilitaw na ang magkabilang panig ay dumaan sa matinding pakikibaka. Nakita nila ang intensyon ng Divine Brigadier na tumakas. Kaya't malupit nilang sinaksak ang kanyang laman at dugo. Tumawa ng mapait ang senior disciple. Umalis ka na. Hindi na ako aabot pagkatapos ng susunod na saksak. Tama siya. Isang saksak pa at mamamatay na siya sa dugo. Nagkaroon ng matinding pakikibaka sa isipan ng Divine Brigadier. Dapat ba akong umalis o manatili? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2679. Ang tunay na utak.
Kung aalis ako, mailigtas ko pa rin si Erodia sa tamang panahon. Ngunit ang aking anak ay tiyak na mamamatay. Ang dalawang ito ay walang awa, kaya't hindi sila maaawa sa kanya. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung ano ang kayang gawin ng mga B** star na ito. Sinaksak nila siya ng brutal ng mahigit 100 beses. Huwag mo siyang patayin. Mananatili ako. Nagwawala na ang Divine Brigadier dahil sa pressure. Ang lahat ay umuunlad ng maayos ayon sa plano ng Lab of Gods. Tanghali, alam na ng buong mundo ang tungkol sa war machine na sumalakay kay Erodia. Ang pandemonium ay hinalo sa bawat sulok ng mundo. Kung tutuusin, ilang araw na lang ang nakalipas ng sinalakay ng war machine ang iba pang bahagi ng mundo. Natigilan ang mga mamamayan nang marinig na muling sinaktan ng mga Leviathan si Erodia ng mas malakas na pag-atake kaysa sa huli. Ang gulat ay napukaw sa lahat ng dako, na naglubog sa buong mundo sa isang bangin ng pangamba at kaba. Nakatanim pa rin sa kanilang alaala ang takot na dala ng mga war machine. Maging si Erodia ay hindi nakayanan ang kanilang pagsalakay at ang kanilang mga depensa ay sinira ng mga ito sa sunod-sunod na mga punto. Masyadong malaki ang pagkatalo. Ang bawat bansa ay nasa kanilang mga paa. Samantala, ligtas na nakarating si Black Hawk sa Zarain. Hindi siya tiningnan ni Mr. X bilang isang banta kaya hinayaan ang huli na umalis. Sa kanyang sorpresa, agad siyang tinawag ni Mr. Smythe nang makapasok siya sa headquarters ng SHIELD. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Iiwan natin sila para ipagpatuloy ang pag-alis sa isa't isa. Nagulat si Black Hawk. Mukhang nalaman ni SHIELD ang tungkol sa pag-abuso ko sa aking tungkulin para itago ang Leviathan sa ilalim ng power station. Nang makita ang sorpresa ni Black Hawk, sinabi ng pinuno ng SHIELD, alam namin ang tungkol sa iyong lihim na pakikipag-ugnayan sa Lab of Gods, kasama ang iyong nakaraang pagkakahuli kay Levi. Alam naming ginawa mo ang lahat para sa Lab of Gods. Nakahinga ng maluwag si Black Hawk. Nalaman ng nakatataas na pamamahala ng SHIELD ang tungkol sa pagkakaroon ng Lab of Gods ng maaga at ang aking lihim na pakikipag-ugnayan dito. Pero sa tono niya, hindi yata nila alam ang mga aktwal na kakayahan ni Levi. Kaya't nag-iingat si Black Hawk at sinabi lang kay Mr. Smythe ang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa Lab of Gods, na inalis ang mga detalye sa iba, kasama si Levi. Ang dami kong sinasabi, mas mabilis kong sinasalubong ang aking kamatayan. Maaari ko ring ilihim ang mga kakayahan ni Levi sa ngayon. Magagamit ko ito palagi bilang isang failsafe. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ng marami sa mundo ang tungkol sa kanyang aktwal na mga kakayahan. 3 tao lang ang nakakaalam nito, pinakamarami. Ito ay isang mahalagang piraso ng impormasyon na nasa aking mga kamay. Maaari pa nga itong gamitin upang ipagpalit ang aking kaligtasan sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa isiping iyon, tinakpan ni Black Hawk ang kanyang bibig tungkol sa mga kakayahan ni Levi. Hindi mahalaga na ang katapat ay ang pinuno ng SHIELD. Kaya hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang kasalukuyang sitwasyon ay favorable para sa atin. Hayaan mo silang mag-away, paniniguro ni Mr. Smythe. Idiniin ni Black Hawk ang kanyang mga labi sa isang linya. Pero under current circumstances, si Erodia ang dahado. Haharapin natin ang Lab of Gods, isang kaaway na mas malakas kaysa kay Erodia, pagkatapos nito. Biglang napangiti si Mr. Smythe. Sa iyong mga mata, si Zarain ay mas mahina kaysa sa Lab of Gods. Akala mo sumakay tayo sa likod nila para marating kung nasaan tayo ngayon. Akala mo ba mas mababa tayo sa posisyon nila sa kabila ng pagiging partner natin? Sabi ni Mr. Smythe. Naguguluhan ang ekspresyon ni Black Hawk. Ganon naman palagi diba? Hindi ba dapat mas malakas ang Lab of Gods? Maaaring marating ni Zarain kung nasaan ito ngayon dahil sa Lab of Gods. Pwede bang? Ang nakakagulat na haka-haka ay sumagi sa isipan ni Black Hawk. Ang pag-iisip lamang nito ay nanlamig ang kanyang gulugad at pinagpapawisan siya ng malamig na pawis. Ngumiti si Mr. Smythe. Nalaman na namin ang tungkol sa iyong pakikipagtulungan sa kanila. At pinahaba mo pa ang iyong pag-access sa kanila. Pero isipin mo, kung hindi ka namin binigyan ng pahintulot, sa tingin mo ba na-activate mo ang lahat ng power station ng ganoon kadali sa iyong access? Kaya hindi ko ma-activate ang lahat ng mga istasyon ng kuryente gamit ang aking access.
Bawat kilos ko ay pinahintulutan ng shield, marahil kahit ni Zarain. Ito ay sinadya. Kanina pa nila tina-target si Erudia. Inilatag nila ang landas para sa Lab of Gods at dinadala sila diretso sa Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2680. Undercover sa Erudia. Sa nangyari, ang tunay na utak ay si Shield sa lahat ng panahon, at kahit ang Lab of Gods ay hindi inaasahan iyon. Napalunok si Blackhawk habang nakatitig kay Smite. Sinasabi mo bang? Oo, tama ka. Nakangiting putol ng huli. Ang totoo, alam na namin ang tungkol dito mula nang mawala ang Lab of Gods. Sila ang may pananagutan sa lahat ng mga taong ito ng kaguluhan. Hindi mo ba napapansin kung paano nakita si Zarain sa buong oras na ito? Halos parang nabukod namin ang aming sarili sa ibang bahagi ng mundo. Nang marinig iyon, sa wakas ay nagsimulang i-connecta ang mga tuldok ng Blackhawk. Iyon ay dahil pinaunlad namin ang aming sarili habang sinusubaybayan ang mga aktibidad ng Lab of Gods. Kanina pa namin sila hinihintay. Dagdag ni Smite. Nakuha ko, sagot ni Blackhawk na may tame time na tango. Malinaw na sa akin ang lahat. Sumando si Smite sa kanyang tainga at mamulong. Bueno, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang sikreto tungkol kay Zarain. Ano? Napabulala si Blackhawk. Nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala habang matamang nakikinig. Kahit na marinig ang dapat sabihin ni Smite, nanatiling nakatulala si Blackhawk. Siya ay, gayunpaman, lubos na hinalinhan na hindi niya ipinahayag ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Levi. Itatago ko sa sarili ko ang balitang iyon sa ngayon. Sino ang nakakaalam? Magagamit ko iyon sa aking kalamangan sa hinaharap. Ang mga labi ni Smite ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Kaya nakikita mo, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay umupo at magsaya sa palabas. Samantala, ang tropang hinihintay ni Craig ay nahuli sa sarili nilang atsara. Bukod sa pagkaharang sa kanilang mga kalsada, ang kanilang air support ay nag-ambala at inatake din. Dahil doon, walang choice ang tropa ni Nicholas kundi ang lumihis, na lalong nagpaantala sa kanila sa pagbibigay ng backup kay Craig. Ang pinakamalaking bahagi ng lahat, gayunpaman, ay ang Death Harbingers ay nasa lahat ng dako at imposibleng kumalas. Kung gaano man kagustang kalabanan sila ni Craig, mahirap kapag hindi niya alam kung saan sila nagtatago. Napakabagal ng pagunlad, at halos hindi sapat ang air support at mga transport team na nagsimula ng tumulo. Dahil naubusan ng mga pagpipilian, nagpasya si Craig at ang kanyang mga tropa na umatras. Gayunpaman, tulad ng swerte, hindi nagtagal ay napunta sila sa dating training base ng South War Zone. Ang base ay may mahusay na kagamitan, na nagbigay sa kanila ng natural na kalamangan na kailangan nila. Sigurado si Craig na kaya nilang pigilan ang kuta, ngunit kasabay nito, isa pang problema ang lumitaw. Habang ang pagpwesto sa kanilang sarili sa base ng pagsasanay ay maaaring pigilan ang Death Harbingers mula sa pagsulong sa hilaga, iniwan nitong bukas ang timog at madaling maapektuhan ng mga pag-atake. Kaya naman, si Craig ay partikular na humiling ng mga reinforcement upang tulungan ang Southern Defense Barrier. Anumang magagamit ng mga tropa ay dapat pumunta kaagad sa timog, dahil kung anuman sa mga hadlang ay bumagsak, ang lahat ng impyerno ay mawawala. Si Craig at ang kanyang mga tropa, sa kabilang banda, ay kailangang bantayan ang hilaga sa kanilang buhay. Ito ang huling gateway sa hilaga, mga lalaki. Hindi na tayo maaaring umatras pa. Tayo ang huling linya ng depensa, at kailangan nating manindigan kahit na ito ay mamatay dito. Utos niya, inihahanda ang kanyang mga tropa para sa pinakamasama. Kung gusto ng mga Leviathan na lumagpas sa hadlang, kailangan nilang gawin ito sa ibabaw ng kanilang mga bangkay. Ang balita tungkol sa magiting na pagtatanggol ni Craig sa hilaga ay nakarating sa Lab of Gods. Ang kanilang unang diskarte ay ang magpadala ng 800 Leviathans pahilaga, ngunit sa paglalagay ni Craig ng napakalakas na linya ng depensa, alam nilang sasabak sila. Bakit hindi pa kumilos ang restricted area 76? Ano pa ang hinihintay nila? Natatakot ba sila na baka may card si Erudia? Baka hindi pa natin sila nabigyan ng sapat na insentibo para kumilos. Kailangan nating sirain si Craig at ang kanyang mga tropa kung gusto nating bumagsak si Erudia.
Saka lang sasali ang restricted area 76 sa pag-atake. Matapos itong pag-isipan, sa wakas ay nagsalita si Mr. X. Sige. Oras na para i-activate ang mga undercover agent natin kay Erudia. Sasalakayin natin si Craig sa magkabilang panig.